Sa aton pagtuon karon ari kita sa Tomado nga area. Okay. So sa atong pagsugod mag-pray ta nga atong pagatunan magyapon Doctrine of Sin no sa mga pagpadayag sini kung ano ang sala nga sa dalagan o kung sa dira nga mga nahitabo sa Biblia. So pa sa atong pagsugod mag-ampo ta isa ka butang pangusisa sa atong kagalingon nga na something to confess. Kung kinanglanon gid tapos muna pasalamat kit sa Ginoo as in everything kita sa Lord unto the Lord then iga tingog ko ang pagampo. Sige, let's pray. Sa imo bala nga Amay, salamat sa mga higayong ginatag nimo sa amon kag sa nga sa pagtuon sa mga pulong kag subong Ginoo sa maayong man nga panahon nga nagundang ang ulan. Gani nagampo kami Ginoo nga sa pagtuon sa mga pulong sa teaching ministry kag pamatuod sa bulang nga espiritu sa mga kamatuoran nga sa our divine teacher. Salamat kit sa mga pagtulunan nga subong nga nagatag sing kapagunan Ginoo nga sa diin we have to stand Ginoo sa sini nga mga kamatuoran. Kag bisan Ginoo giving us spiritual IQ kag spiritual understanding sa mga pulong nga sa mga pagintindi sini nakatagit sa amon sang kayuhan. Mayala kami always in the divine dynasty na ginatawag nga divine good agatos na sa pag-produce Ginoo nga sa pag-imulskit sa among Christian life sa paghimayda kay Jesus Christ sa among kinabuhi. Kani sa imong grasya sa pamagi nga nanakoptanan sa gyapon sa imong ginapasalamatan sa imong ginasalig pinagi sa kalan Jesus Christ. Amen. Okay, harap na po sila. So atong ginaton andari nga ginatawag nga personal sins. Lang. Aw. Nga sa atong pagtuon karon nga amo ang ginatawag nga doctrine of sin. So nagtuon kita nagligad nga isa sini amo ginatawag nga imputed sin, no? Ginatawag po siya nga inherent sin. So kaning ginatawag nga inherent sin naangkon naton ni siya nga sala sa aton mga ginikanan. Sa aton pa ang tanan nga babata sa ibabaw sa kalibutan luwas sa kay Jesus Christ kay wala siya natawo sa similya ni Joseph. May ara sang inherent sin o kung napaalin nga sala halin sa ila o kung sa aton nga maginikanan tanan. Kang ina siya nga sala naghalin po na kay Adan sa ginatawag nga imputed sin ginbutang nga sala. So ginbutang siya nga sala sa mga ginikanan nga pag-anak sa ila kag halin sa aton mga ginikanan nga sa pag-anak sa aton amo nang ginatawag nga old sin nature. Nganong sala ni Adan, no? Tungod kay si Adan, siyempre sa pagtuon naton mga previous niya ani, si Adan wala siya ginlinlang o kung wala siya gintikasan, wala siya ginilad ni Satanas, kundi tuyo gid niya nga magsunod sa iyang asawa o kung sa pagsupak sa Dios nga sa pagdesisyon gid nga sa pagkaon sang bunga sang tree of the knowledge of good and evil. Pero ang babae nga amo na nga si iba gin ilad siya o kung gintikasan siya ni Satanas amo na nga wala gin butang ang sala nga naglukob sa kalibutan sa babae kundi ara kay Adan. Amo nang Romans chapter 5 verse 12. Dito nang tanay ito rin. Romans chapter 5 verse 12. Romans 5? Oh. 5:12. Nagulan na po liwat. Kaya sa lang, ang sulit kalimutan, tubos ang kalimutan sa mga sa mga kalimutan ko. Kaya niya sala, pinagalagan ang kayon. Dahil pag-abot ang mga gayon sa tunong ng mga tao. Doon sa kantunan, nakasala. Okay. Tungod kay ang tanan nakasala, wala gid sing tawo nga wala nakasala dirita sa punta magagi. Amo na nga ang tanan nga tawo may kamatayon.
Hindi ni siya nga patay nga lawas nun, kundi espirituhanon nga kamatayon. No? Sa amo na nga hindi gid kalikayan, no? Nga ang tawo o kung masiling tabi particular gid sa mga unbelievers, mga hindi magtotoo kay Jesus Christ, bisan pa gani nga ini mga tao nga hindi magtotoo, patay gid sila. O kung bot nga nun nga hindi gid pwede nga hindi sila maghimo sang sala, kay nga naman kay nag-abot sa ila ang kamatayon sa tanan nga tao, wala sa exemption diri. Tanan gi nga tao yara sa kamatayon, bot nga nun espirituhano nga kamatayon nga nahamulag sa Dios. Amo na kinahanglan gid sang kada tao ang manunubos ang kaluwasan pinaagi sa pagtuo kay Jesus Christ nga siya Dios, parehas gid sang Dios nga Amay, equal to God the Father. Kag nagbayad siya sa atong mga sala sa ibabaw sa cross, namatay siya sa unod, kag nabanaw sa katatlong adlaw, nagkayap siya sa langit kag yara sa tuo nga kamot sa Dios nga Amay. Ug gitawag nga Operation Footstool na may pagtulunan kita sina. So kung din naman ta magsugod sa 12 nga ang sala nagsulod sa kalibutan tungod sang paglapas ni Adan. Naglapas gid si Adan. Wala siya gintikasan. Naglapas gid siya sa sugo sang Dios nga hindi gin magkaon pero naging kaon gid niya ang bunga sang tree of the knowledge of good and evil. Pero ang babae ginilad kay nga mahimo siya basi nga maging kaangay sa Diyos. Butsi nga nun sina, kung i-analyze natin, maging kaangay ka sa Diyos sa pagsupak mo sa Diyos. O kung pagsalikway mo sa Diyos, maging kaangay ka sa Diyos. Ano man, tanawa si Lucifer, nanay mo si Satanas, naging sa paglapas sa Diyos, naging kaangay kisa sa Dios, Dios ang kabutigan. Amo nang guwa sa iya. Nahimo sang Dios ang kabutigan. Sa aton pa ang tao lagi sa may mahimo magluwas sa Dios. Kung magbulag sa Dios, wag sa nahimo. Amo ni natabo kay Adan. Wala gid siya may nahimo, napatay gid siya sa gilayon. Kaya mo ning pulong amot. Kag ang iya sala nagdala sang kamatayon. Nagdala sang kamatayon ang iyang sala, butsi nga nun espirituhano nga kamatayon. Sa pagkahamulag sa Dios gani nagabot ang kamatayon sa tanan nga tawo. Wala exemption dira. Subong nga ang tawo naghalin gid sa semilya sang lalaki. Pero kasi Jesus Christ wala naghalin sa semilya ni Joseph. So, luwas lang kay Jesus Christ. Amo na siling ba nga kung may ara sang may matawo nga hindi mag-agi sa semilya sang lalaki, bisan sa mga tube pa na kung ano, wala siya sa dagta sang sala. Pero hindi gina siya may tabo. Hindi. Okay. So, pinagigi kay Adan, amo na nga ang tanan nga sala, no? Gani nagabot ang kamatayon sa tanan nga tawo, amo nang imputed nga sala nga sa pagkamulag sa Dios sa aton pamiana kita sang old sin nature. So namulag kita sa Dios tungod sinang daan nga kiniya sang sala. Tanan nga matawo sa ibabaw sa kalibutan. Kag ang resulta sang tinatawag nga sala nga halin sa kay Adan nga ginbutang sa aton ginikanan, kag naangkon naton nga napalinton man sa aton nga sa pagbata sa aton sa aton mga ginikanan, ang resulta sina amo ang personal nga mga sala. Amo na mga hitabo karon nga kada desisyon sa tawo ara gid sa pag o kung masalingta nga bunga gid siya sang daan nga kinaiya sang sala. Bisan ano pa na kakaayo, bunga gyapon na siya sang daan nga kinaiya sang sala. Amo na nga ang daan nga kinaiya sang sala, hindi lang tanan na nga sala.
nga makita naton sang dayag nga sa baba kag sa buhat. Siyempre sa iyang kagalingon na kung mentalidad, sa iya na lang ang kagalingon. Ina siya mo ang bunga sang sala bisan ano kakaayo. Kay hinumdum naton nga ang kusog sang sala o kon ang weakness sang sala, ang kaluyahon sang sala amo nang personal sins. Amo ning daan nga kini sang sala, personal sins. Pero ang iyang kusog amo na ang o kon ang kaayo niya amo na ang iyang human good. Butsing ganon, bisan ano pa kakaayo ang imong ginabuhat kung hindi ka anak sa Dios tungod kay wala ka nagtuo kay Jesus Christ nga siya Dios para sa Dios nga Amay. Ginbayaran niya atong mga sala dito si Baba sa cross. Namatay siya sa unod kag nabandaw si katatlong adlaw. Nagkayap sa langit kag yara sa tuong kamot sa Dios nga Amay. Bisan ano pa kayo imong ginahimo nga nagabulig ka sa biktima sa audit nga bagyo, nagahatag ka sang kwarta, relief, nagabulig ka sa mga ano pa da nga kayuhan. Basta wala ka nagtuo kay Jesus Christ kag ara sa pagpasakop sa Blang Espiritu, tanan sina nga kaayo bunga sang daan nga kinaiya sang sala. Hindi gihapon luwas, kay ang kaluwasan pinaagi lang sa pagtuo kay Jesus Christ. Amo nang ang tao hindi maluwas pinaagi sa good works. Wala. Kay ang Diyos balaan kita makasasala. Amo nang bunga gyapon siya sang sala. Ang tawhanon nga kaayo human good. Kay kalos na siya sa Greek mo. Pag kalos gani na siya, tawhanon na siya nga kaayo. Kay kon agatos gani na siya, Diyos nun nga kaayo, ina siya maiya buluhaton na sa mga Kristohanon. Basta agatos. Butsing ganon, ara ka sa pagdumalaan sang balangay espiritu. Kag ginaaplikar mo ang Bible doctrine o kung kamaturan sa pulong sa Diyos. Amo na kamaturan na Bible doctrine, hindi memory verse, kundi ang kamaturan. Amo na nagapanalipod sa imong kagalingon. Tanan nimo nga production nga ginahimo, rewardable na siya sa Bema Seat Judgment o kung sa ginatawag nga Judgment Seat of Christ. Kay pagkahukman man gyapon kita ba nga mga Kristohanon, pero pinaagi sa padya. Ang paghukom sa aton hindi ka luwas, o kung luwas ka hindi luwas gid ka nga daan tungod kay anak ka na sang Dios, yara ka na kay Kristo. So ang paghukom sa aton amo ang padya, lain sa Great White Throne Judgment nga ang hukman dira amo ang sa hindi kaluwasan, nga hindi sila luwas kay itangdi man ang ilang good works versus sa good works ni Jesus Christ nga ginhimo niya nga sa pagbayad sa aton mga sala. Kay hindi gin makabayad ang good works ng tao, human good, para siya maluwas. Bayran mo ang imong kaluwasan pinagi sa good works. Hindi. So ining personal sense resulta ni siya sang aton kapagpili. Amo na nga bisan sa aton nga mga tumuloo, ara gid ang ginatawag nga pagpadayag nga kita may ara gyapon sang old sin nature. Makita na siya sa Romans chapter 7. No, halimbawa tanong nato ning Romans chapter 7. At tanong-tanay din sa kwan sa ano ni sa English. Romans chapter 7, New Testament. Romans. Ay, tempanay lang. Tanong ko gani akong Bible. Sud sa hindi sa Bible ba? Okay.
So, Romans chapter 7 verse 15. Gusto magkuhan ng hapon mo. Hmm. Mga butang ang gusto ko ngayon mo, hindi ko mahin mo. Pero Mas. ang mga butang hindi ko gusto. Mo ano pa hapon ko mahin mo. Okay. Ini si Pablo diri, kuha na ni siya. Kalos. Oh. Si Pablo diri, Kristohano na ni siya. Kaning sa pagsulat niya sa Romans chapter 7. Sa aton pa, silyado na siya sang balaan nga espiritu. Nagapadayag nga sa gihapon may ara kita sang may ara siya sang daan nga kinaiya sang sala, old sin nature. Amo gani nga 1 John 1:9 para sa mga Kristohano nga nagahimo sang sala. Pero hinumdum naton nga 1 John 1:9 hindi siya license to sin. License to serve na. No. Hindi po sing ano nga i-confess mo lang imong sala, himo ka naman sang sala. Chain sinner ang gawas nimo sina. Chain ba nga murag kadina nga sala, confess, sala, confess, sala, confess. No, hindi. Ang 1 John 1:9 is license to serve. Kaya hindi pwede ang isa ka Kristiyano magpangalagan o kung ano iyang himuon nga sa Dios nung kuno nga pamagay o kung pag-aplikar kuno sa pulong sa Dios pero wala niya ginsugid ang iyang sala. Ara gyapon siya sa idalom sang pagpaka sala. Kaya nagdumala siya amo ang old sin nature. Hindi ang bala nga espiritu nga dapat yielded to God the Holy Spirit siya. O kung ang pulong sa Dios mga of growing in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ, tinatawag spiritual growth, maturity sa pag-aplika sa pulong sa Dios. Hindi gyapon na siya amo ang may tabo. So dapat i-confess niya gid. So kalos kay ang kalos amo ng strength sang old sin nature, human good na siya. Yamakon mo na be 15 dirita sa Ilonggo be. Roma City 15. Tiya mo to kay nagibasa. Ang sa size pagid. 16. Roma City 16. No. Pag kunula ko, nawagyan sa akong ganing mo, nga maalain, nagkakahulugan nga nagasubot ako na gusto ang musulong sa kasubuan. Sige, 17. Gani, hindi ako ang nagahimo sang malain, kundi ang sala nga yari sa akon. Oh, may ara gyapon kita sang old sin nature nga ginatawag rin nga sala. May ara gyapon ang mga Kristohanon. So makita naton diri sa Corinto, 1 John chapter 3. Kag 1 Corinthians chapter 3 kag sa chapter 5 mga Kristohanon nga nagahimo sang sala. Amo nga ikaw nga Kristohanon hindi ka sila nga hindi ka kapusa sang kamatis ba nga ginakuon nga wow pagkahinhin gid wow pagkatarong gid ayaw hindi amo na ang pagkakristohanon or else nagahampang ka lang sa imong pagkakristohanon. Dapat may pagtulunan gid ka Bible doctrine, biblical truths kag maaplika sa imong nga kinabuhi para may reward ka, blessings in time kag rewards in eternity. Nga sa paghimulos ang imong kag paangay gid kung ano ang Kristohano nga pagkinabuhi, Christian way of life. So hindi basta-basta ang pagka-Kristohano naabi nimo kay bago imo bayo ano ba din ha nag-increase imo nga sweldo o kung sige kadto ka sa simbahan prayer meeting ano ganin na kung Friday mga activities tapos kung Domingo simba kuno Christian ka na. No, hindi. Dapat ara gid sa pagpamatuod sa imong kinabuhi. Amo nang ginasiling dira sa Bible nga God is a spirit, we must worship Him in spirit and in truth. Ang pag-worship dira sa Dios is present tense. 24 hours a day. Adlaw-adlaw. Paano ka mag-worship? Ano ka magtumbo-tumbo ka dira? No, hindi. Yara ka permi yielded to God the Holy Spirit. Ara ka sa pagpasakop sa balang espiritu. Not living in sin. Tapos pag-aplikar tuuhan kag pag-aplikar sang Bible doctrine o kon sound doctrine o kon biblical truths. Dra nimo ma-worship, must worship Him. God is a spirit, we must worship. Present tense na.
Worship Him in asaman, sa anuman, Spirit, naka always in the sphere of God, the Holy Spirit. Tapos, and in truth. Sa aton pa, kung di ka yielded to God, the Holy Spirit, tapos wala ka sang kamatuoran, wala ka nag-worship, hindi mo madala sa kanta ang pagsimba sa Diyos. Hindi man malain magkanta, pero dapat kuan siya kanang theologically correct siya. Doctrinally, tama siya ang pagkanta. Pero pag hindi, kagbisan pa, wala pag-worship din na. Kaya ang pag-worship sa Diyos, ara sa kamaturan. Kung wala kay kamaturan, wala kay ka-worship sa Diyos. Kumbaga pa sa pag-challenge, bebe, ano ko nung kamaturan mo, be? Kay siling nila, ano daw kung nila sa aton, mali ang doctrine. Pamangkuton mo ko anong mali, di man kasugid. Kay mabalaan nga siya ang mali. Kay ang kamatuoran, magadipinsa na mismo sa iyang kagalingon. Magadipinsa gina siya mismo sa iyang kagalingon. So kaning mga personal sins diri, pras ni karon sa kuano sa Romans chapter 3 verse 23. Roma 3:23. Kuya sa panulok, no? Roma 3:23. Kaya ang tanan mga tao nagpakasala, nagindi, tapos sa panulok sa Diyos. Sa panulok, no? Okay. Sa himaya sang Diyos. Oo, nawadaan sa himaya sang Diyos. Ti kon kada pamulong sa Bible kung ano man na siya nga pagbadbad. Halimbawa panulok, may matagali ang Diyos. Kaya wala man nagapanulok sa tao, parte sa tao ni mataman. Pero wadaan sang himaya sang Diyos. Now, kay ang tanan nga tao nagpakasala, tanan. Ba pagsulat ni Pablo ni tanan gid mo. Ano ang lini ang tanan? Nga nagpakasala sa una-una. Kung sa una-una nimo nga sala, ano man nangawat, namutig, ba nagbulutig sila tanan o kung nagpatay sang tao o kung Klase-klase na sala. pero Ano na tanan? kay ang tanan nagpakasala kay bunga ni siya sang daan nga kaniya sang sala bisan ano ka kayo. Paras karon ang tanan nga tawo tungod kay may ara sang old sin nature, tapos hindi sila Kristohanon, hindi magtotoo, ang tanan nagpakasala tungod kay may ara sila sang daan nga kaniya sang sala, may ara sang old sin nature. Bisan ano kamayad, ano kamaayo ang imong ginahimo, yara gyapon ka sa pagpakasala sa isa ka butang kay hindi ka anak sang Dios kag may ara ka sang old sin nature. Bisan ano pa kalagday sang imong nga tingog nga to dong adto diri, ara gyapon na sa pagpakasala. Bisan ano mo kakaayo kay hindi ka anak sa Diyos. So wala kay tsansa sa paghimo sang mga butang nga napaangay sa Diyos. Kay ang mga tsansa lang nga may ara kasi nga nga blessings in time kag rewards in eternity para lang na sa mga magtotoo sa mga anak sang Diyos. Tungod kay nagtuo sila nga si Jesus Christ Diyos, nagbayad sa atong mga sala, namatay siya sa unon kag nabanaw sa katatlong adlaw, nagkayap sa langit kag yara sa tuong kamot sa Dios nga Amay. Wala ko nagasiling nga kung anak ka sa Dios magmanggaranon ka. No, hindi. Kay mas manggaranon pa atong hindi mga tumuluo kaysa anak sa Dios. Pero according sa imong needs, may supply ang Dios sa imo. Bisan pa kamatayon is a blessing. Dying grace. Amo na ko ni Pablo nga, for me to live is Christ and to die is gain.
Ngano man day kung siling kuno nga ginpanalanginan siya sa Dios tungod kay nang manggaranon siya, hindi siya mapatay. Mapatay gihapon pero miserable kay ngano man. Kay ito sa isa ka butang nga hindi siya nagtuo kay Jesus Christ, nga hindi siya anak sa Dios, di pa impierno eh. Paras kay atong the rich man kag si Lazarus. So wala nagapadayag nga kumanggaranon ng isa ka tawo, ginapanalanginan sa Dios. No, hindi. Kay dapat gid magtuo ka kay Jesus Christ nga siya Dios, para sa Dios nga Amay. Okay, galikay lang ta sa mga susinyan nga bilip. Pareha siya sa Dios nga Amay. Sa iyang pagka-Dios si Jesus Christ, nagbayad sa atong mga sala, namatay siya sa unod, kag nabanhaw sa katatlong adlaw. Nagkayip sa langit kag yara sa tuong sa kamot sa Dios nga Amay. Ang tanan ni mga ginahimo as long ara ka permis yielded to God the Holy Spirit sa pagpasakop sa balang espiritu kag sa aplikar sa ginatawag nga Bible doctrine, tanan nga nagtabo sa imong kinabuhi panalangin. Amo nang puntod dya. Kay anak ka sa Dios, bisan ang kamatayon, panalangin. Okay, ang tanan nga mga tao, halimbawa diri sa Bible nga mga tao, naglamatay naman ni sila tanan. Nga pilagid ila edad daw. Bisan pa si Mutisila nga pila to 969 yang edad, patay gyapon siya. Tapos sus kung tanaw naton ang dagan sang trend sang kwan sang edad, naganubo. Mag-edad ka karon 100, wala na, lapsoy ka na. Lain kay sa Bible sa unang nga panahon. Di ka dugay, mag-edad ka siguro 80, wala na. Kag sa ulahi nga adlaw, ang mag-edad sang 50, wala na. Nagaus-us ang edad, nagababa. Masilinga, mayad man lagi to sila sa unang nga panahon, dinagko man. Hamak mo mag-edad sang 500, pag-on pa, kay ang edad ni Metusela, 969. Pero hulata lang sa kwan, kung hindi ka magtotoo, magsulod ka sa tribulasyon, tapos mahimo ka nga tumuloo sa tribulasyon, pag-abot sa sikang kami ni Jesus Christ, nga makasulod ka sa millennium, pinakabata nga edad, pinakalawing nga edad, 1,000 ka tuig. Amo na nga sa millennium. Pagbata dira sang tao, kung makasulod ka nga ang edad mo, buta naton 50 halin sa tribulasyon, o kung 70. Kung mag-edad ka 500, bata ka pa mo. So kung mag-70 ka makasulod sa millennium, plus 1,000 years, 1,017 imong edad, mabreak nimo ang kwan. Mabreak mo gid ang edad ni Metusela. Kaya wala siya kaabot 1,000 ka tuig. So amo nang kasiguraduhan sa kasaysayan sa subong sa pagtuo naton sa ginatawag nga dispensational mga hitabo. Kag wala ta ka gahulat karon sang sikang kami ni Jesus Christ. Ang ginahulat ta karon rapture. Kag hindi lang mabalaan kung saan unang rapture. Pero makita naton nga ang stage ginapreparar na sa dagan sang kasaysayan, pero wala ta kasigurado kung saan una siya. So, kay pag rapture kita nga mga Christians, dalon kita tanan 100% sa pagkompleto sang spiritual body of Christ sa kahawaan, hindi pagid sa langit dira lang sa second heaven siguro kay ang third heaven amo nang throne room of God. Pero pag guman sa Bema Seat Judgment o kung the Judgment Seat of Christ, nga sa paghukom sa aton ng mga Kristohanon, pinaagi sa padya, amo ng paghukom, rewarding. Dira ang second coming ni Jesus Christ, ang iyang paghukom sa tanan nga mga magtotoo halin sa Old Testament pagkadto sa tribulasyon. Kag sa mga hindi tumuloong ginatawag nga baptism of fire. Okay. So, dirita sa personal sins. So, kaya ang tanan nga tao nagpakasala kag hindi takos sa panulok sang Dios. Tanan gid nahamulag sa
sa Dios kamatayon, may ara sang old sin nature, amo na nga ang tanan nagpakasala tungod kay may ara sang old sin nature. May old sin nature ang tanan nga tawo. Tanan. Kinanglan niya sang manluluwas. Bisan ano kakayo mo doy, makasasala gid. Ari po day. Good news sa mga Christians, hindi kita makasasala. Kita mga Kristohanon, hindi kita makasasala. Anong tawag sa aton? Mga santos. Balaan nga mga kauturan. Hindi kita makasasala. Kay anak na kita sang Diyos. Amo nang good news. Pero kanang hindi mga anak sang Diyos, nan sila ang makasasala. Hindi gina sila kalingkawas maka-escape sa paghimo sang sala. Doplas bala nga anak ka sang hari aw. Hindi ka ordinaryo nga tao. Pras karon no, anak ka sang presidente. Hindi ka ordinaryo nga tao. Singanong kanila nga, uy, anak na sang presidente. No? So, anak na sang Diyos. Kay balaan ng Diyos, itawag po kita nga mga balaan. Amna kaluya kayo nga kita nga mga anak sang Diyos maghimo sang sala. Hala, anak sang Diyos naghimo sang sala. Kaluya kayo. So may ara sang kategorya sang atong ginatawag nga personal sins. Kategorya sa kasagaran na ginaampo haw. Ba para shortcut lang magsilinga. Pasilo ako sa akon mga sala, mga mali gyapon which is wrong. Pasilo ako sa akon mga sala sa una-una sa sa baba kag sa buhat. Shortcut na lang. Pero hindi amo nang pagampo. Hindi na siya dapat. Kita nga mga Christians, kung maghimo kita sang sala, i-confess, ituad, isugid, name it, acknowledge, cite. Amo nang aton pagampo, isugid na lang. Ituad. Confession man na, homologio. Hindi nga tawag nga repentance nga mitano nga mitamilumay. No, hindi. Nga mangayo ka sang kapasiluan, hindi. Kay nga aman, kay ginbayran na ni Jesus Christ, ina nga sala nga imong ginhimo. Hinudom nato nga ang pagbayad ni Jesus Christ sa aton mga sala, past, present, kag future sins. Na-eradicate na, napasaylo na, forgiven na tanan. Amo gani nga ang salvation is by faith alone in Christ alone. Hindi tungod sang sala. Ti ano maghimo ka good works para maluwas ka? Hindi tungod sina. Tungod kay ang tanan nga sala nabayran na ni Jesus Christ sa ibabaw sa cross. So anong imong sala? Kubiran mo sang good works para maluwas ka? Amo siguro na nagahimo sila sang good works kay para matabunan ang ilang nga sala. Pero ang imo nga good works, kung kalos na siya, bunga gyapon sa sang old sin nature. Makasasala gyapon. Ang bunga sang sala, ano be? Sala. Alangan mamunga siya sang kayuhan. Amo na ulay good works nga makaluwas sa iyang kaugalingon ang tao. So, ang tatlong kategorya sa sala, amo nang mentalidad. So, nauna, ambot kung makalikay niyang hindi tumuloon ni Jesus Christ. Kaning ginatawag nga jealousy, kahadlok. Kita gani ang mga Christian, mahadlok patawong kisa. May emosyon kita mo. Kaya siyempre, ang kinaiyasan tao, may ara sang mentality, emotion, volition, freedom, self-consciousness, kag conscience. So, kung makuratan kulbaan pod, tapos kaakig. Tapos may ara sang kasubo, coveting. Mga kaibog dira, ano pa. Amo nang sa una, pwede gani nga, kung mangakig ka nga, hindi mo kaya siya. Akigil lang siya sa una-una.
buyayawi. Kay di na makita. Kaya nakasala siya ka. O nakasala gyapon gid. Kay sa Dios wala sang natago mo. Si Satanas hindi na siya kabasa sa aton una, pero ang imong expression mabasa niya nga amo na imong ginauna. Pero sa Dios wala ka pa nakauna-una, kabalo na siya kung ano imong una-unaon. Kay He is all-knowing. Sa mo nang ang sala, ang kategorya sang aton nga personal sins, nga mentalidad. Kag sunod amo ang sa baba, ba kabutigan. Wala ang butig gid ha. Na siling ba no matter how slight ang pag-distort nimo sa Bible, mali gina siya. O kon lies o ano da nga gamay. Ang butig gid siya. So walay white lies, ang bot ko sing ganon. Ano nga puti, ngano black lies ano man. Kasi nga, ang buta ng white lies, no? Butig nga sa kaayuhan. Ah, ano put ang butig, na. Hindi na ayaw na pagkuan tawag ni. Mga panalipod pa dira. Wala. Nga siling kung puti, maayo. Kung ito, malain. Hindi ayaw. So, mga gossip dira, malaining, backbiting, mga chismis, mga libak dira, mga ano ba Tapos ining sa buhat, overt sin, aksyon. Dati mo ng mga pangawat Murder, fornication, pakikilawas, adultery, mga drug abuse. So, makita na nimo na siya klase nga sala. Kanang sa aksyon kit sa buhat. Resulta na siya sa old sin nature nga sala halin sa kay Adan, kag naangkon naton nga sala napalinton sa aton halin sa atong ginikanan, kag amo na karon kay tabo mga personal sins. Amo na nga kung anong ginahimo sa tao, intindihon mo na lang. Kay natural na, normal na sa mga unbelievers hindi magtotoo kay Jesus Christ nga siya Dios. Normal na sa ila ang paghimo sang sala. Pero sa aton nga mga anak sa Dios, mga Kristohanon nga matuod, abnormal na. Ba may hara ko kayong people sa una nga kuon niya kay ang iya dayon nga assumption nga mga Christian na kuno ang mga young people sa una ba Christian. Kaya sa baptismo, ti karon kay naghimo sang sala. Ano ang konya sakon. Uso na gali karon, normal ang gali sa mga Christian ang maghimo sang sala. Wala ko katingog, gipos lang ko kay lisod. Pero kung mayara sang panahon, makakuong ko sa iya. Para sa abi karon nga abnormal na. Ayo sing ganda nga Christian dayon na siya. Tungod kay kung ano nga pagkabaptis niya, nahimo siya nga Christian? Hindi Kung hindi siya nagtuo nga si Jesus Christ Dios, kag nagbayad sa aton mga sala, kag namatay siya sa unod, kag nabanaw siya katatlong adlaw, nagkayab sa langit kag yara sa kamot sa Dios nga amay, hindi siya mahimo nga Christian. Kay wala ka matter sa pagkasiktan niya ang ukon sa pagkasikta naton ang pagka-Kristohanon. Kay abnormal sa Christian sa matutuod nga anak sa Dios ang maghimo sang sala. Amo na nga kung maabutan sa sunod, magtuon kita nga ikaw nga Christian, you never have to sin again. Ginatawag nga volitional perfection. Sa imong pagpili nga hindi maghimo sang sala, hindi ka kahimo sang sala. Sa pagpili. Pero hindi sa ginatawag nga sinless perfection, no. Hindi. Kay kita may ada gyapon sang daan nga kiniya sang sala. So nabasa naton kay na sa Romans chapter 7. Pero siling ni Pablo, salamat sa grasya sa Dios nga karon pwede na gali hindi maghimo sang sala, nga mahimo ka nga winner believer, hindi ka mabilong sa ginatawag nga casualties of war nga sa mahimong loser believer sa angelic conflict. Hindi.
Amo na nga maningkamot gid kita sa pag-apply sang Bible doctrine para mahimo kita nga madinaugon. Amo nang dapat nga sa paggalong, sa paghuna-una kag sa pag-aplikar gid sang Bible doctrine. Kay kung hindi ma-aplikar ang Bible doctrine, adalin as kita. Amo na confess dayon. Ayaw magdugay kay kung maghimo ka nga dugay nga nagampang sa sala, magkabalan nga na ba? Hindi na madutlan sang pagtulunan. Amo nang malisod. Ang gawa sina pirmi disiplina. Bisan wala ka sang sakit pero ga antos ka. Mayad pa nga may sakit ka pero naggatuon. Kiyara ang kalipay. Diyos nun nga kalipay. Tanan is a blessing. Pero sa gihapon sining ginatawag nga old sin nature, may solusyon gid ang Dios. Makita naton sa 2 Corinthians 5:21. 2 Corinthians 5:21. Pinaagi kay Jesus Christ sa cross. Kristo wala gid siya sala. Pero siya ano ang sulatan sa Dios. Ano sa ating mga sala. Good lang kunyaran kita ni Kristo. Saka magtarungan kita sa Dios. Okay. Wala gid sing sala, sinless. Wala sang dagta sang sala. Pero tungkol kay siya ang karnero sa Dios para magbayad sa atong mga sala. Kaya mo man sa Old Testament, dapat may ara gid sang ihalad. Si Jesus Christ ang ginhalad, pinagi sa iya. Amo na nga siya ang ginsilutan o kung ginhukman sa Dios tungod sang aton mga sala. Kag nakontento ang Dios sa ginatawag nga doctrine of propitiation. Nakontento ang Dios sa pagbayad ni Jesus Christ sang aton mga sala. Di kung ikaw lang mismo sa imo kagulingon o kung sa akong kagulingon nga magbayad ako sa akon sala, hindi makontento ang Dios. Kay nga aman, kay makasasala ako, ikaw, kita. Pero si Jesus Christ wala gid sing sala, why sing old sin nature, wala sang dagta sang sala. Amo na nga wala siya personal sins pod, wala. Amo nga siya ginangangay magbayad sang aton mga sala. So nakita na ni sang Dios nga daan pa sa daan nga katipan. Bisan pa nga sa daan katipan walay cross. Nga walay cross sa daan nga katipan. Tungod kay wala pa ang Roman Empire. Kay ang Roman Empire amo naga-execute sa mga kriminal o kun sang ilang mga kaaway sa pagsentensya pinaagi sa cross. Kay kada nasod iba-iba man ang pamaagi sa ilang sentensya no, sa ilang mga kaaway o kung sa mga kriminal sa ilang pamaagi. Kita mo si isa po una ba nga bisan pa nga ano ni nga sa daan nga katipan nga sa pag propesya nga magbayad si Jesus Christ sa aton mga sala. Nga wala iyang pangalan no? Oh. Dire na lang sa ginatawag nga New Testament. Ha? Oh. Ingon mo ay akong kabuton ang pagpantos o pagsapit kaniya sa diyang gimo niya ang iyang kagalingon ingon nga halad alang sa sala. Okay. Makita niya ang iyang mga kaliwat o makawatod siya taas na kinabuhi. O pinaagi ko niya kung ang ubang plano. Kaya ginapos sa iyang mga pinantos, maripay na usab siya kung masayad siya nga wala makawang ng iyang mga pinantos. Siya ang matarong kung langgam o siya na ay lupas ang sasilot sa katawan. Aron mahimo silang matarong. Okay. Para mahimo sila nga matarong. So, sa atong pa sa sini nga pamulong nga matarong, amo na nga mga tao sa ilang pamaagi, nagahimo sila sang matarong, good works, para maluwas sila. Pero hindi. Kita may ara kita sang katarong sa Dios, ginhimo kita nga matarong tungod
sa kay Jesus Christ nga sa pagtuon naton ginbutangan kita sang himpit nga pagkamatarong nga parehas sa kinaiya sang Dios. Amo na nga miara kita sang pagkamatarong kag miara sang eternal life. Now, inang propesiya ni Isaias, sa Isaias no? Ina nga iya nga propesiya, wala nagibutang si Jesus Christ dira. No, wala sang pangalan. Una gani ko ba? Kay mahimo nga komplikado kung butangan ang ibutang ang pangalan ni Jesus dira. Una nga butang wala ginbutang dira ang ngalan nga Jesus nga Iso kay Grigo na siya mo. Ti ang daang katipan Hebro o kun Aramaic. Kay kung ibutang pud ang pangalan nga sa Hebro, ang pangalan ni Iso ni Jesus ni Jesus sa Hebro, mahimo man nga Jeswa o kun Joshua o kun Yeswa. So magkomplikado kay may Joshua da sa ila mo. Amo na nga gintagna siya sa amat-amat. Pero ang punto diyan nga matawo siya sa birhen nga babae. Amo na siya ang manluluwas kag ang pangalan niya Jesus. Butsing ganon, Emmanuel o kun ang Dios kaupod naton. Ayaw pagsiling amo na galing sa aton ba kay magsiling ganing Emmanuel pangalan dayon. Hebrew na siya nga pamulong, hindi na pangalan. Nga kung ibadbad na siya, ang Diyos kaupod naton. Dapras tong pamangkot sang Christmas ba nga ang pulong nga Noel. Ano kuno na nga anong kahilabtanan kuno ang relasyon sang Noel sa Christmas? Kay ang Noel abi sa atong ginapangalan naton mo. Ang Emmanuel ginapangalan man. Dapas na sila nga kung sa kapampangan pa. Walay kapangpangan nga ang pangalan niya Bobby. Wala. Nga aman kay ang Bobby sa ila baboy mo. Di kung ipangalanan nga ikaw kapampangan Bobby, dogin tawag ka lang baboy. Pero ang hindi kapampangan, gapangalan sila Bobby. Amo na nga wala gimbutang dito ang pulong sa panghuna-una lang ba nga ang manluluwas nga sa Hebro nga pamulong Yeswa, Joshua o kon Jeswa kay magkomplikado kay ara si Joshua dito mo. Si Joshua kon nga conqueror nga kuan kay Moses nagbulos. Kag madamo po si Joshua dito. Nga kag subong nga pag-abot dere may Hesus gyapon sa New Testament pero gin-specify dira nga si Hesus nga gintawo sa birhen amo nga si Maria. Di nga ito Colossians. May tanong ko na ito sa akong Bible. Colossians 4:11. Okay. Bungkag na ni. Bebe. Colossians 4:11. Si Jesus nga ginatawag man nga si Justos. So hindi na siya Jesus the Christ kundi Jesus Justos. Nagapangamusta man sa inyo. Ining tatlo amo na lang ang mga Hudiyo nga kaupod ko dire nga nagapangabudlay para mapaluntad ang paghari sa Dios. Nagahatag sila sang kalipay sa akon. So sa sini nga sulat ni Pablo sa Kolosas, si Jesus ni siya nga Justos. Kay lain man si Jesus nga Kristo. Amo na siyang manluluwas. Kay wala man apelido ang mga tao sa una. Isa lang ila pangalan, sa yun lang. Pero karon dapat ang imong pangalan hindi sa eksakto gid, ini dapat magnubo sa tatlo. Kay una nimo nga pangalan, tapos middle name, tapos apelyido.
Bahala ka na kung dungangan mo na ikaapat, ikalima, perte. Damo na. Pero sa una, dali lang no, magsulat. Isa lang. So, iso. Si Jesus nga hustos ang diri sa Colossians 4:11. Sa aton pa damo gali nga Jesus dito sa ilang nga panahon. Pero ini nga Jesus nagtuo siya kay Jesus Christ. Si Jesus nga Kristo. May kay Jesus Christ may ara gani sa definite article, the Christ gina siya, Jesus the Christ. Si Jesus nga Kristo, si Jesus nga Kristo. Hindi nga Hesus Kristo. Kay hindi na niya apelyido. O kung Jesus nga Jesus Misaya. Balik awot mo no? Jesus Misaya, Hesus Kristo. Kay dapat parehas man lang na sila mo. Dapat napaangay lang pod. Kay Misayas Hebrew nga the anointed one. Tapos ang Kristo Grigo, the anointed one. Kay ang pulong nga Hesus manluluwas Savior. So amo na sa klase nga mga pagpadayag. So si Jesus nga the Christ amo tong nagbayad sa nga aton mga sala. Amo na nga may ara kita sang himpit nga pangamatarong nga halin sa Dios tungod sa kay Jesus Christ. Duha man ang ibutang niya sa mga tumuluo kung magtuong kita sa imputation. Ang iyang eternal life, Zoe life, kang ang iyang nga himpit nga pagkamatarong. No? Sa napulo niya nga kakinaiya, duha ang ibutang niya sa mga tumuluo. So tungod sini ang pagkundinar sa aton, kundinar ang pagsilot sa mga katawhan, may ara na sing oportunidad nga mahilway sa pagkaulipon sa sala. Kita nga mga tumuluo, hilway na kita sa pag-ulipon sang sala. Amo nang hindi na naton batasan ang maghimo sang sala. Hilway na kita sa silot sang sala. Si Jesus Christ ang nagbayad. Kag ginhilway pagit kita sa gahom sang sala. Hindi na kita ulipon. Amo na nga kung ara ka pirmi sa pagpasakop sa balang nga espiritu kag sa pag-aplikar sang kamatuoran sa pulong sa Dios kinatawag nato nga Bible doctrine, nan hindi ka magkahimo sang sala, hilway ka na. Kay wala ka na sa pagkaulipon sa sala. Ikaw nga anak sang Dios. Pero ang mga hindi tumulo, ulipon gina sila sang sala, gahampang gina sila sang sala. Ulipon, hindi gina sila kaikyas. Yaara gid sila pirmi sa pagkaulipon sa sala. Ang tanan nila ginahimo bisan pa nga maayo na siya sa mata sang tawo, pero sakop gyapon sang daan nga kiniya sang sala. Bisan ano ka kaayo. Romans chapter 6 verse 6. Na daw, naibaluan ta ang aton daan nga pagkatawo nga makasasala ginlansang na sa krus. Kaupo ni Kristo, agod mapatay, ti wala na sang gawom. Hindi gali nag-isa si Jesus Christ dito nga sa pagbayad sa aton mga sala. Amo ina nga hindi kita dapat uliponon sang sala. Hindi na kita ulipon sang sala. Pero kung magpaulipon ka, ikaw nga Kristohanon, di mo na pagpili. Ati ulipono kagyapon sang sala eh. Pero kung hindi ka magpaulipon, hindi ka sa idalom sang sala. Ano da sa King James nimo sa? King James. Da sa klase nga Ilonggo. 6:6. Kita nga ang aton daan nga tawo ginlansang sa cross kuupod niya agod nga ang lawas nga makasala mawala kag hindi na kita
paulipon sa sala. Oh, by choice gyapon. Subjunctive si mood siguro ni. Kaya ara lang sa ato na nga pagpili nga kuon nga patay na kita sa sala ang sa 11. Gani tungod nga kamo ara na kay Kristo Jesus. Kay ang tanan nga mga tumuloy ara kay Kristo Jesus in Christ. Hindi pwede nga wala ka in Christ. Basta anak ka na sa Dios, yara gid ka in Christ. Kabigan ninyo nga ang inyo kaugalingon patay na sa sala kag karon nagakabuhi na kamo para sa Dios. So patay na kita sa sala. Kung patay na gani, wala na hindi wala na unta sang balatyagon nga maghimo sang sala. Kaya lang ang problema lang kay pagkuy sang sala baw naglingi-lingi man ate makahimo gyud sang sala. Amo tong sa size nga hindi na kita ulipon sa sala, hindi na kita magpaulipon kay na-release na kita from the power of sin. Wala na sanggam ang sala sa aton. Kita ang may problema. Pero sa mga hindi tumulo, ulipon gid sila sa sala eh. Buhi gid sila sa sala. Hindi gid sila kaikyas sa paghimo sang sala. Tanan nila ginahimo. Ara na sa pagdumalahan sang daan nga kinayasang sala. Pero ikaw nga Christian, hindi kita ulipon sa sala. Kita lang ang may pribileyo sa hindi pagpaulipon sa sala. Amo na nga luoy kay ni mga Kristohanon nga wala sang ginatawag nga Bible doctrine, nagapaulipon gina sila sa sala. Kung kisa gani makahimo kita sang sala, mas labaw pa sila nga walay pagtulunan. Kay ang Kristohanon nga pagkinabuhi hindi siya hampang. Hindi. Amo na ang iban nga kalasandan na lang tungod sa ila man nga ginahimo. Amo na nga may paghalong gid sa ato nga Christian life. Okay. So, ara na sa atong magpili. Kay ang paghimo sang sala is a matter of choice, pagpili lang. Mayara na kita sang kahilwayan. Kay tungod nga nakalingkawas na kita sa sala nga yara na kita kay Jesus Christ. Pero ang aton nga eternal life nga ginbutang sa Dios sa aton nga daw silbi silyo pod subong nga silyado kita sa balang espiritu nga panag-iyan na kita sa Dios kag himpit nga pagkamatarong hindi kinaya mawala. Hindi amo gani nga sa pagsilyo sa balang espiritu sa aton kita lang mo unique. Amo na nga kuon dira nga hindi pagpasuba ang balaan nga espiritu nga yara sa inyo nga mga Kristohanon. Sa karon nga panahon kita ang unique kaysa Hintil kag sa Hudiyo nga panahon, sa Israel nga panahon. Siyempre pagabot sa millennium, silyado pud sila sang balaan nga espiritu. Pagsugod sa millennium, silyado pud sila sa balaan nga espiritu. Pas na natabo sa Acts chapter 2. Sabi gani ni Pedro, amo na to mo ang millennium. This is that. So, sama kang Adan nga hilway siya sa garden sa Eden. Nga subong nga mayara dito sang tree of life kag tree of the knowledge of good and evil. Nga sa mga pagtanaw-tanaw sina. Kaya lang ang problema, ang sa bunga sa tree of the knowledge of good and evil, kamatayon, gid spiritual death. Surely you will die. Dying, you will die. So, namulag sa Diyos ng spiritual death, kag ang sunod sinaamo po ang resulta sa ginatawag nga spiritual death. So, si Adan dito, nakahimo sa sang sala, pinagi sa bunga sa tree of the knowledge of good and evil. So, kita, kag partisipan sa iya, makalingkawas, pinagi sa pagtanaw sa cross, nga dira sa kay Jesus Christ nga pagbayad sang aton o kung kay Adan nga sala kag sa aton mga sala. So nabase na siya sa kahoy. Kay ang cross kahoy man.
So sa cross dito ang solusyon sang tatlo ka klase nga sala: inherent sin, imputed sin, kag personal sins. So ang kapaysaluhan sa atong mga sala amo tong mga personal sins. Mao diri nga sa 2 Corinthians 5:17, 2 Corinthians 5:17. Sige. Ang bisan sino nga ara kay Kristo bag-o na nga tawo. Ano iyang pagkabag-o? Ang pagkayara kay Kristo. Wala na ang iya daan nga pagkatawo. Ano iyang daan nga pagkatawo? Ang pagkayara kay Adan. Kung di bag-o na siya. Wala ni siya nag-isgot diri sang batasan. Nga kung yara ka na kay Kristo. Amo ni sa unang ginapanilagan ko ba itong yung people pa ko. Anong pagkabag-o ko man? Ara lang gyapon ko sa sugalan. Di wala nagali ko kay Kristo. Hindi. Yara ka kay Kristo. Siguro oris din siya kay natawag nga pang-tilyar action kay isa lang gid. Pero wala pa na ako ni na research. Kaya ang pagkayara natong kay Kristo kay isa lang na mo. Di na maliwat. Nga bisan maghimo ka sang sala, hindi mawala ang imong pagkayara kay Kristo. Amo na imong pagkabag-o nga tawo. Kaya ang tanan nga nagatuo kay Jesus Christ nga sa kaluwasan, yara ka kay Kristo. Ginatawag na siya nga baptism by the Holy Spirit, nga ibutang ka sang balang espiritu dira kay Kristo. So kwaon kaniya nga pagkayara kay Adan nga ulipon sa sala, nga yara ka na karon kay Kristo nga hilway na sa sala. Sa daan nga kiniyasang sala. So wala nang daan. Amo gani nga sa mga tumulood diri sa Korinto. Sa una nga Korinto 3 kag dira sa 5, may mga Kristiyanon dira nga mga nagapakasala. Ti karon wala sila kay Kristo, nga subong nga ginakuon diri nga kung base sa batasan, wala na ang daan nga pagkatawo kundi bago na siya. Hindi ni sa batasan, hindi. Anak gyapon sila sang Dios. Amo man sa libro sa Hebrews nga ang anak sang Dios, tungod kay anak ka sang Dios, kung maghimo ka sa sala, ginadisiplina ka sang Dios. Pero kung hindi ka anak sang Dios, maghimo ka sang sala, wala nagadisiplina ang Dios sa imo kay hindi ka niya anak. Amo nang pamatuod dira. So ang pagkabag-o amo ang pagkaara o kung pagkayara kay Kristo. In Christ, wala na in Adam. So amo nang solusyon. Amo ang cross. Amo na nga magtuo kay Jesus Christ. Kaya siyempre, pagpatay ni Jesus Christ sa cross, pagkabanaw niya, pila na lang siya kaadlaw? 40 days. Kayap sa langit. Wala na, tapos na. Tapos na iyang trabaho. Ang tao magtuon na lang. Kung baga pa sa kumbira, ara ng pagkaon sa lamisa, bahala ka dra. Ara ay mong desisyon sa pagkaon nga sa pagtuo sa kaluwasan o kundi ka magkaon sang pagkaon sa kumbira nga hindi sa kaluwasan, ara sa tao ang pagpili. Kay kung Diyos lang ang kabubuton, God is not willing that anyone should perish, nga hindi sa gusto nga ang may ara sang hindi maluwas. Ang gusto niya ang tanan gid maluwas. O ari na kumbira kaon na. Ang tao hindi kundi sa magkaon di problema niya na iyan na pagpili. Amo na ginako naton nga sino ang nagpabutang sa tao sa impierno? Ang tao mismo siya ang kagalingon. Siya ang gusto magpa-impierno. Kaya nga man, hindi siya magtuo mo. Ang kaluwasan gina-offer na sa Diyos. Tapos na, gibayran na ni Jesus Christ sa ibabaw sa cross. Di, problema ba na sa Diyos kung di siya magtuo? Gintagaan ang tao sang kahilwayan. Wala kita ginimo sa Diyos nga robot. Kaya kung Diyos lang ang pabuton, tanan nga tao luwas. Pero may arap man siya hindi maluwas, tungod kay hindi nila gusto
nga maluwas. Kay ang kaluwasan ara na. Sang 30 AD si Jesus Christ ang nag-ako sa atong mga sala. Okay. So, dili lang tataman. Okay, kung may pumangkot sa pag gumanato, pray. No, pasalamatan nito sa Ginoo. Let's pray. Sa imo lang Amay, salamat Ginoo sa pagpadayon gid sa pagtuon sa mga pulong nga sumong Ginoo nga makatag kaapsayan Ginoo nga kung ano ang angay namong tuuhan. Ngani salamat gid sa teaching ministry kag confirmation of God Holy Spirit sa mga kamaturan kag bisan Ginoo sa mga pag-intindi spiritually kag sa mga pag-intindi, paghangop, no? Having confidence Ginoo, assurance hangtod sa eternity kay imong pulong lang gid ang makahatag Ginoo sang kasiguraduan kag sa ding Ginoo nga kahapsayan sa Kristohan nga pagkinabuhi. Ani sa imong ginapaslapan ang tanan, pinagi sa imong grasya, sa imong ginadangop, pinagi sa ngalan Jesus Christ. Amen. Okay,